Lalong umuugong ang balibalitang papalitan na bilang speaker si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Grabe, may masamang nangyari kay Romualdez. Bye-bye na. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Hindi mo akalaing mangyayari ito. Isang biglaang pangyayari ang bumulanta sa kamera at baka ito na ang huling pagkakataon na makikita natin si Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto. Pero teka, bakit nga ba siya biglang nagtungo sa palasyo? At bakit may mga bulong-bulungan na maglilip siya? Kaninang umaga, isang insider ang nagkwento na nakita si Romualdez papasok sa Malacanang. Hindi raw ito simpleng courtesy call, may dalang mabigat na usapin si Romualdez. Pero ang mas nakakailabot, kasabay nito ang pag-ikot ng balitang may kapalit na siya. Dito na pumasok ang pangalan ni Deputy Speaker Bogie D. Bogie D, ang veteranong kongresista mula Isabela, ang sinasabing tahimik na posisyon bilang susunod na speaker. Pero may problema, malapit pa rin ba siya kay Romualdez? Kung papalitan siya, sigurado may mas malalim na dahilan. Pero teka, hindi lang si D ang pinag-uusapan. Lumalabas din ang pangalan ni Ronaldo Puno, Doc Frasco, Toby Chapo at Alvin Benitez. Ang tanong, sino sa kanila ang may lakas ng loob at sapat na bilang para hamunin si Romualdez? Dito na pumasok ang isa pang palaisipan. Ayon sa mga scooper, wala pa sa kanila ang kayang buuin ng sapat na suporta. Kaya kung may pagbabago mang mangyayari, dapat magagaling mismo sa loob. O baka mismo yung palasyo na ang magbigay ng true signal. At hindi lang leadership ang nakataya rito, kasama rito ang usapin ng 6.793 trillion pisong National Expenditure Program para sa 2026. Naalala niyo ba nang tawagin ito mga lead increase? Romualdez at ang kanyang mga kalyado ang nasa gitna ng batikos noon, pero biglang isinagabi ang plano na ibalik sa DBM ang budget proposal. Therefore, kung totoo ang balitang mag-lead si Romualdez, baka ito na ang paraan para i-diffuse ang tensyon bago pa lumala ang sitwasyon. Kaya ngayon ang tanong ng lahat, magbabalik pa ba si Romualdez bilang speaker o ito na ang kanyang huling araw sa poder habang patuloy ang bulungan sa kamera? Isa lang ang malinaw, may paparating na shake-up at walang kasiguraduhan kung sino ang mananatili sa pwesto. Grabe, kaninang umaga lang, ang tanong ay kung ano ang dala niyang agenda sa palasyo. Pero ngayon ang tanong na ay, magpapaalam na ba si Romualdez para tuloy ng bumaba bilang speaker? O isa lang itong taktika para makuha muli ang suporta ng kanyang mga kalyado? Isa lang ang sigurado, magulo na naman ang politika. At lahat tayo nakabang sa susunod na kabanata. Nakakakaba ang ganitong balita. Parang bawat linggo may bagong gulo sa pamahalaan. Pero alam mo ba, hindi lang noon nagkaroon ng paguluhan sa liderato sa panahon ni David, may kudi. May mga kaalyadong iniwan siya para sumama sa kanyang mga kalaban. Pero saan siya tumingin? Psalm 62, verses 6-7. Siya lamang ang aking kublihan at kaligtasan, aking matibay na mugo. Hindi ako mabubuwal, nasa Diyos ang aking kaligtasan at karangalan. Siya ang aking matibay na kublihan, ang aking kadulungan. Ang gulo sa politika ay dumarating at umalis, pero ang tunay na kapanatagan ay makikita lamang natin sa ating Panginoon Jesus, kaibigan. Kaya kung natatakot ka, nalilito ka, o nadidismaya ka sa mga pangyayari sa bansa, therefore, ibaling mo ang mata mo sa Kanya, ang ating tunay na hari, ang hindi nauupo sa eleksyon at hindi kailanman matitinag sa trono. Oo, nakakagulat ang nangyayari sa politika, kaibigan. Pero higit na nakakapanatag malaman na ang ating Panginoon Jesus ang tunay na namumuno. Maring hindi natin alam kung sino ang magiging susunod na speaker, pero alam natin kung sino ang King of Kings at Lord of Lords, at siya ang may huling salita. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Totoo nga po, Panginoong Diyos, na kayo po ang naglalagay ng mga leaders at nag-aalis. Tulungan niyo po kang Panginoon na anuman ang mangyari. Kayo lamang po ang aming pagtatanghal. I-identify na tunay na leader ng aming bansa at tunay na leader ng aming buong pagkatao. Panginoon, i-direct po, Panginoon, ang aming mga paa patungo sa daan ng langit, patungo sa daan ng buhay na walang hanggan, na masusulungan po namin sa aming Panginoon lamang. Kami po itinatalaga ang aming buhay sa Kanya mula magpakilanman at patnubayan po kami. Patnubayan po ang aming bayan. Patnubayan po ang mga politiko, si Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo
At lahat po kami, pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan po ang aming Panginoon sa inyo po walang sawang pag-ibig sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkakul at pagkakasala sapagat ito po ang aming sanat hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.